Usapan po natin yung China, mga kababayan, kasi laging sinasabi ng mga pro-China dito sa Pilipinas, tinatakot po tayo nila na gigirahin tayo or makikipaggira yung China sa Amerika. Di ano anya Mr. Maravillas ang paniwala po ninyo. Sige man lang po ang daldal ng China. Hindi kasing tapang po ang China sa mga Amerikano. Ang mga Amerikano, patay kung patay po. Ganon, mga kababayan ng mga Amerikano, mana sa mga Israelites, patay kung patay. Balibasa magkasaga po ang Israel tapos yung Amerika, di ba? Kaya parehas po ang kanilang tapang. Pero ang China po, lahat man lang po intimidation. Kahit yung mga experts, ganun po yung kanilang paniwala. Ito, expert mismo sa China. China expert says, there's no evidence, PRC, or People's Republic of China, on a high-end war footing. Yan o, June 24 pa lang, by David Rosa. Kaya may mga nagsasabing makikipaggira na sa Amerika. Paano makikipaggira sa Amerika yung China? Malayong malayo pa in terms of military power, pati sa economy po. Number 1 yung Amerika. Dagdagan mo pa ng mga kalyado nating European countries na mayayaman at nuclear power. Yung Amerika nga lang po, mga kababayan, sabi natin, 5,500 ang nuclear warheads. Anong itagal niya ng China na 500 lang? Baka hindi pa sila nakakadeploy niyan. Humiwalay na po yung mga kaluluwa nila. Pagdilat nila, mga kababayan, pagbitawan yung mga nuclear warheads ng Amerika po laban sa China. Otro dilat nila, nasa kausap na nila si Satanas. Nasa impyerno na pala sila po, mga kababayan. Kaya sabi nitong isang China expert, ala niya, walang ebidensya. Di ikaw niya, Mr. Maravillas, naniwala ka sa sinabi niya? Opo, kasi yung Taiwan nga po, maliit na bansa, hindi nila mabawi-bawi. Kapwa Chinese nila yon, Taiwanese. Mga Taiwanese po, Chinese, renegade province man lang po siya. Galing sa mainland, tumakas doon. Kung yung Taiwan po, takot silang i-invade, tayo pa rito po with America and EDCA sites and with Japan in Australia in allied forces na nasa likod natin, mga kababayan. Ang ginagawa po nila, intimidation. Tapos propaganda sila ng propaganda. War on information para pahinain yung ating loob, mga kababayan, na hindi na natin ipaglaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Buti na lang yung ating leader po, magaling po, matapang, totoong matapang, pero hindi po mayabang. Kaya sabi dito, mga kababayan, sa balita, yan po, Air and Space Forces Magazine po siya. While China's military is modernizing and growing its capabilities, a leading expert said he sees no evidence that the country is on a high-end war footing or heading towards one. Though the situation is much different in the low-intensity space or cyber operations and economic and political interference. So sabi po ni Timothy R. Heath, Senior International Defense Researcher at the RAND Corporation, there is an ample evidence that China's military is enhancing its preparedness, but little evidence that the national leadership intends to fight a war anytime soon. Walaan niya kaming nakikita. Kaya sige man lang po ang buladas, daldal dito, daldal doon ng kanilang mga spokesman, panakot dito, panakot doon, sindak dito, sindak doon. Pero takot man silang magsimula ng gira. Kaya ang gamit nila po, palako lang. Kutsilyo, palakol, tapos itak. Hindi man po sila gagamit ng baril kasi nasa paligid lang yung Amerika. It will trigger the Mutual Defense Treaty, mga kababayan. Hindi pa sila ready na
lamunin ng apoy sa pamamagitan ng mga nuclear bombs, bomba atomika. Mas matitindi po ngayon yung nuclear bombs ng Amerika kaysa nung World War II. Dalawang bomba atomika lang mga kababayan yung binitawan ng Amerika sa Japan po. Surrender po si Hirohito, Emperador Hirohito, kaysa man maubos yung mga Japanese. Yun din ang mangyayari po sa China. Isang pindot lang po yan. Kung ako nga, walang gustong pumindot, ako ang pipindot. Sabi ko, para tapos na yung drama, masyado nang madrama, para tribulation na po. Kasi excited po ako na magsimula ang tribulation. Pag nagsimula kasi yung tribulation, rapture na po. Yung mga unbelievers lang po yung papasok sa tribulation. Kayo lang yung makaka-witness, yung mga hindi naniniwala sa kwento natin at ng mga believers. Sila man lang po yung maiiwan dito na maglalabo-labo. Yung Battle of Armageddon, yung pag-ulan ng mga apoy galing sa kalangitan, meteor strike po siya, o meteor, asteroid impact. Tapos bubuka yung kalupaan kasi bumangga yung napakalalaking parang mga bundok, kalalaking mga bato galing sa space. Paano hindi bumiyak ang lupa? Lalamunin yung mga naiwan dito mga kababayan. Tinatakot mo naman na nasa Bible siya sa tribulation period po. Yung Hollow Islands mga kababayan, mawawala siya, lalamunin ng dagat. Mga itinayo po ng China dyan sa Spratlys na mga military bases nila, mawawala yan po. Lalamunin niya ng dagat. Mabibiyak ang lupa. Yung continental shelf mga kababayan. Ganon ang mangyayari sa tribulation before ng second coming ng ating Panginoong si Kristo to rule the earth. Yun po ang 4 millennium. Yan ang totoong New World Order po. Wala nang gira po. Tatapusin niya. Kasi lahat ng armaments po will be destroyed. And they will not learn war anymore. Wala nang balikatan po. Yan ang sabi po sa Isaiah. Huwag kayong matakot po mga kababayan. Ito analysis mismo ng isang China expert on China. So yun ang kanyang sinulat mga kababayan in testimony for a June 13 hearing of the US-China Economic and Security Review Commission. So sabi dyan po, he made a distinction between military preparedness and national war preparation. The former involves buying and developing new weapons and equipment, recruiting and training troops, and other activities to make sure a military can carry out its missions. Ito ang military preparedness is a normal activity undertaken regardless of whether a country's leadership believes a war is likely or not. Paliwanag niya po, pointing out that the US has prepared to fight a war against a great power for decades na, but not actually fought one since World War II. Ang Amerika po, already all the time. Kasi regular yung ating military exercise, yung Amerika ganun. Ilan na yung pinasok na gira ng Amerika after World War II? Yung Desert Storm doon sa Middle East, yung sa Libya, yung sa Afghanistan. Alam niyo na, mga kababayan. So, will experience yung Amerika at hindi sila natatakot, patay kung patay. Sanay na sila eh. Laro nila yan. Kaya yung balikatan natin dito sa Pilipinas, ang tawag, war games. Laro nila. Gusto nilang actual na laro. So, praktisado, mga kababayan. Sanay sa ganon. Kaya huwag nilang sisindak-sindakin tayo rito. Kasi yung Mutual Defense Treaty natin ay sanay. Hindi sila nasisindak sa ganyan. Kaya nagwa-warning yung Amerika. Ironclad niya yung ating relasyon dito, yung Mutual Defense Treaty. So, dekada na po ang Amerika handa to fight a war against a great power. That includes China. So sabi niya, naniniwala niya ako, a more reliable signal that a country expects conflict is whether the entire society is preparing for war. That could take the form of national defense mobilization, which involves conscription and other larger transfers
transfers of civilian resources to military use. A less intense form is what Heath calls national war preparation. Policy and procedure changes in non-military domains meant to pave the way for combat operations. So the researcher group most reports of China's growing military power, more ballistic missiles and more warships. For example, under military preparedness lang siya. Sabi dyan, Chinese President Xi Jinping has also pushed for combat readiness in his speeches to the military, while concerning neither of these signals should be taken as expectation of imminent conflict. Cautioned Heath, who cited a 2022 Defense Post article where CIA official David Cohen said the intelligence community believed Xi's aim is to control Taiwan through non-military means. So in sum, sabi po ni Heath, although Chinese military modernization developments may well pose a threat to the U.S. military, they do not signal that China is carrying out or has already initiated national war preparation. So relax lang tayo, naganda lang sila pero hindi pa man sila hindi sila ready makipag-bakbakan talaga. Kaya ginagawa dito sa atin, intimidation po. Takot man silang gumamit ng armas na baril o bombahin na tayo? Kasi pag binomba nila tayo, nakaposisyon na rin po sa mga EDCA sites natin yung mga... Di ba? Yan na 1.3 billion na mga Chinese. Iwan ko kung hindi yan makipagkita kaagad kay Satanas po. Ubos yan. 1,000 lang po ang bitawan, mga kababayan. Kalahati lang ng, hindi, kalahati. 5,500 pala yung nuclear warheads ng Amerika. So, yung 1,000 lang ang bitawan. Wala na po. Tunaw ang China. Di ba? Yan ang arsenal ng Amerika. Gugustin ba yan ng China? Na mawala sila, madelete sa sa mapa ng mundo. At saka sabi ko po sa inyo, ang destiny ng China is total destruction in the Battle of Armageddon kasi yun ang prophecy. Pati Russia destroyed. The king of the tawag dito, the East, the Oriental army as described, mga kababayan, in Revelation, and the king of the North, referring to Russia, lahat sila po, mga kababayan, ubos in the land of Megiddo, in the Battle of Armageddon. Kaya do not fear, mga kababayan. Yan ang destiny nitong mga arroganting mga Chinese. So sabi po ni Heath, while si President Xi, has criticized the US and pledged to unify Taiwan with China, his statements are much the same as his predecessors. And the overwhelming focus of his speeches is on socio-economic problems such as jobs, corruption, and inequality. He wrote, Xi's list of national security threats begins with the ethnic, separatist, religious extremists, and violent terrorist, organized crime, and natural disaster, with the U.S. towards the bottom of the list. This is not to discount the problems that China has with the United States, but there's no evidence that I can find where he calls out for the whole nation to be prepared for war na makipagbakbaka na sa Amerika. He told the commission, leaders that are seriously contemplating war do not shy away from naming the villain. O ito pa, sabi niya, Xi may personally be more powerful than rival elites, but the Chinese state's grip on society is far weaker than was the case in Mao Zedong's day. Sabi niya, Mao could command the populace to carry out astonishing acts of national sacrifice in such bloody campaigns as the Great Leap Forward or Cultural Revolution. By contrast, the Chinese state under Xi grapples with persistent discontent
over a slowing economy, unemployment, corruption, and inadequate social welfare services. So malabo po na makikipagbakbakan na sila sa atin with America. Kaya ang ginagawa po nila, intimidation lang, panakot ng panakot, gamit sila ng mga propagandist kasi may kwarta naman sila na pwedeng i-release. Ngayon nga po, nag-aaway-away na yung mga vloggers ng nausog. Kasi yung nausog, may nausog rally pala sa Hong Kong. Yung iba, pinunduhan yung kanilang travel. Nag-away-away yung mga vloggers po. May pera pala niya, may libreng travel expenses, hotel, etc. Lahat. Yung iba siguro, hindi nabigyan, itinakbo na rin siguro. Kung hindi, mga kababayan, nagkakanya-kanya silang grupo. Tuwang-tuwa sila, sasama niya tayo papuntang Hong Kong, libre. O, di ba? Magko-cover-cover ka doon, gagawa ng content, covering dinausog. O, libre hotel, libre eroplano, libre kain, libre pasyal. Hong Kong. Nagaway-away yung mga luko-luko. Sabi ko sa inyo, may pondo kasi, kaya gumagawa sila ng ganyang activity. And malamang na sa malamang, yung mga minions ni Xi Jinping dito, pinopunduhan po itong nausog. Kaya pag nag-full time na dyan, halimbawa, sabi nila, pangungunahan na daw ni Inday, yung mga nausog rally, o di mabuti. Gawin na ninyo, mag-full blast na kayo ng paninira para masaya po. Laging may topic din tayo rito. Di ba? Kami hindi po kidit. Relax lang po kami, patawa-tawa kami. Ano man sa amin. Ay importante, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nakikita ninyo, tuloy-tuloy sa kanyang trabaho, mga kababayan, pagsasaayos ng bagong Pilipinas. Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.